Babala sa lahat ng T-Super sa Pilipinas. Simula ngayong Pebrero, ito ang dapat mong laging dalhin sa iyong sasakyan o pwede kang pagmultahin agad. Huwag palampasin ang detalye dahil tatalakayin ko rin ang pinakabagong SSS at GIS pension updates na makakaapekto sa ating mga T-Super at senior citizens. Pindutin ang subscribe at i-join ang aming eksklusibong komunidad para sa mga Pilipinong T-Super at pensioners. Mga kaibigan, sandali lang kayo. May mahalagang impormasyon ako na kailangan ninyong malaman na yung Pebrero. At ito ay direkta mula sa mga T-Super na matagal nang nasa kalsada. Alam ninyong ang mga driver ng bus, taxi, jeepney at delivery trucks ay sila ang tunay na nakakakita ng lahat ng nangyayari sa ating mga daan araw-araw. Kaya kapag sila ay nagsasalita tungkol sa kaligtasan, dapat talaga nating pakinggan. Hindi ito biro o parang chismis lang na naririnig natin sa kanto, kundi tunay na babala na maaaring makaligtas ng buhay ninyo at ng inyong mga mahal sa buhay. Marahil nagtaka kayo kung bakit ngayong Pebrero pa lamang ay may ganitong babala, pero ito ay may magandang dahilan. Tuwing simula ng taon, lalo na pagkatapos ng holiday season at kapag papasok na tayo sa tag-ulan, maraming pagbabago ang nangyayari sa ating mga kalsada. Ang trapiko ay nagiging mas mabigat dahil bumabalik na ang lahat sa trabaho at paaralan. Ang kondisyon ng mga kalsada ay nagsisimulang magbago dahil sa ulan at ang mga aksident ay tumatagal. Kaya naman, ang mga super na eksperto sa pagmamaneho ay naglabas ng listahan ng mga bagay na dapat nasa loob ng inyong sasakyan simula ngayong buwan. Una sa lahat, siguraduhin na meron kayong emergency kit sa inyong sasakyan. At hindi lang basta anumang emergency kit, kundi isa na kumpleto at updated. Maraming tao ang may emergency kit sa kanilang sasakyan. Pero kapag binuksan nila ito, expired na ang mga gamot, walang battery ang flashlight, o kulang na ang mga essential items. Ang emergency kit na sinasabi ng mga super ay dapat may first aid supplies na kumpleto, bandages, antiseptic, pain relievers, at emergency medications kung meron kayong specific na kondisyon. Dapat din meron kayong flashlight na gumagana, at hindi lang isa kundi dalawa kung maaari. Dahil kung may mangyari sa gabi o sa madilim na lugar, ang ilaw ay napakahalaga. Kasama rin dito ang extra batteries, dahil walang silbi ang flashlight kung walang power. Pero hindi lang doon nagtatapos ang emergency kit. Dapat meron din kayong reflective warning triangle, na ito ay required na ng batas, pero maraming driver pa rin ang walang dalang ganito. Kapag may sira ang inyong sasakyan sa highway o sa mabilis na kalsada, ang warning triangle ay magsasabi sa ibang sasakyan na may problema kayo at kailangan nilang mag-ingat. Ito ay hindi lang para sa inyong kaligtasan, kundi para din sa kaligtasan ng iba. Maraming aksidente ang nangyayari dahil hindi nakikita ng ibang driver na may tumigil na sasakyan sa kalsada, lalo na sa gabi o sa maulan na panahon kung saan ang visibility ay napakababa. Ang mga trooper ay nagbabala din na dapat laging may tubig sa inyong sasakyan at hindi lang para sa inyong pag-inom. Oo, importante ang drinking water, lalo na kung mahaba ang inyong biyahe o kung kayo ay ma-stranded. Pero dapat meron din kayong extra na tubig para sa radiator ng inyong sasakyan. Maraming beses na nakikita ng mga trooper ang mga sasakyan na nag-overheat sa kalsada dahil kulang sa coolant o tubig ang radiator. At kung wala kayong dalang tubig, mahihirapan kayong makapatuloy sa inyong biyahe. Kapag umiinog ang inyong engine dahil sa init, hindi lang ito nakakaabala sa inyong biyahe, kundi maaari rin itong magdulot ng malaking pinsala sa makina ng inyong sasakyan at ang repair nito ay napakamahal. Susunod, ang mga super ay nagsasabing dapat na laging merong jumper cables sa inyong sasakyan. Ito ay isa sa pinaka-underrated na tools na dapat nasa bawat sasakyan. Pero maraming driver ang walang alam tungkol dito o hindi alam kung paano gamitin. Ang jumper cables ay ginagamit kapag low battery o patay na ang battery ng inyong sasakyan.
Sa halip na maghintay ng mahabang oras para sa towing service o roadside assistance, kung meron kayong jumper cables at may tutulong sa inyong ibang driver, maaari ninyong i-jumpstart ang inyong sasakyan at makapatuloy sa inyong biyahe. Maraming super ang nasagip na mula sa hassle dahil sa simpleng jumper cables na ito. Kaya talagang worth it na bumili at mag-stock nito sa inyong sasakyan. Hindi maaring hindi banggitin ang importansya ng spare tire, jack, at lug wrench. Nakakapagtaka, pero maraming bagong sasakyan na yon ay hindi nakasama ang spare tire bilang standard. O kung meron man, hindi alam ng driver kung nasaan ito o paano gamitin. Ang mga super ay nagpapaalala na dapat ninyong i-check regularly ang kondisyon ng inyong spare tire. Tingnan kung may hangin pa ba ito. Hindi ba ito bulok o damaged? Ang jack at lug wrench ay dapat din nandoon at alam ninyo kung paano gamitin ang mga ito. Walang silbi ang spare tire kung hindi ninyo alam kung paano palitan ang gulong ninyo. Kung hindi pa kayo sigurado, magtanong sa mga mekaniko o manood ng tutorials dahil ang skill na ito ay maaring makatulong sa inyo sa emergency situations. Ngayong papalapit na ang tag-ulan, ang mga super ay lubang nagbabala tungkol sa kahalagahan ng umbrella at raincoat na nakalagay sa sasakyan. Hindi lang ito para sa inyong kaginhawahan, kundi para sa inyong kalusugan at kaligtasan din. Isipin ninyo ang sitwasyon kung saan kailangan ninyong lumabas ng sasakyan dahil may sira o kailangan ninyong tumulong sa ibang tao pero malakas ang ulan. Kung walang kayong proteksyon laban sa ulan, bababaan ninyo at ikaw ay magkakasakit pa. Mas malala pa, kung elektriko ang problema ng inyong sasakyan at basa-basa kayo, maaring may danger pa na ma-electrocute kayo. Kaya dapat laging may umbrella at kung maaari, waterproof raincoat sa loob ng inyong sasakyan. Ang isa pang bagay na madalas kalimutan pero napaka-importante ayon sa mga super ay ang basic tools. Dapat meron kayong set ng screwdrivers, pliers, adjustable wrench at duct tape sa inyong sasakyan. Hindi ninyo alam kung kailan ninyo ito kakailanganin. Minsan, ang problema sa sasakyan ay napakasimple lang at maaring ayusin gamit ang basic tools. Pero dahil wala kayo ng dalang kahit screwdriver, kailangan pa ninyong maghintay ng tulong o magpahila pa ng sasakyan. Ang duct tape ay lalo na ay isang miracle tool na maaring gamitin sa maraming emergency repairs. Mula sa pagtape ng hose na may leak hanggang sa pansamantalang pagkumpuni ng bumper na humiwalay. Huwag din kalimutang magdala ng power bank o portable charger para sa inyong cellphone. Sa panahon na yon, ang cellphone ay hindi lang simpleng gadget, kundi ito ay inyong lifeline sa emergency. Ito ang gagamitin ninyo para tumawag ng tulong, mag-navigate gamit ang GPS, o makipag-coordinate sa inyong pamilya. Pero kung patay na ang battery ng inyong phone dahil sa mahabang biyahe o hindi ninyo na-charge, paano kayo hihingi ng tulong? Kaya dapat, laging may dalang power bank na fully charged at i-check ninyo ito regularly para sigurado na gumagana pa rin. Ang mga super ay nagbabala din tungkol sa dokumentasyon. Dapat laging kumpleto ang inyong paper sa sasakyan. Driver's license, official receipt at certificate of registration, at kung applicable, ang comprehensive insurance documents. Maraming driver ang nahuhuli sa checkpoint dahil lang kulang ang kanilang documents at ito ay nagreresulta sa penalties at hassle. Pero higit pa sa pag-iwas sa multa, ang kumpleto na dokumentasyon ay mahalaga din kung sakaling may mangyaring aksidente. Kailangan ng insurance at legal purposes na mayroon kayong lahat ng necessary papers na mabilis ninyong maipapakita. Bukod dito, magandang dalhin din ang kopya ng mahahalagang contact numbers. Oo, nakasave na yan sa inyong phone. Pero paano kung nawala o nasira ang inyong phone? Dapat mayroon kayong physical na listahan ng emergency contacts. Family members, insurance company, roadside assistance, mechanic, towing service, at iba pang importante numero. Isulat ito sa papel o index card at ilagay sa glove compartment ninyo para madaling maabot kung kailangan.
Ang mga super ay nagbabala rin tungkol sa kahalagahan ng pagdadala ng emergency food at snacks sa sasakyan, lalo na kung kayo ay regular na bumibiyahe ng malayo. Hindi natin alam kung kailan tayo ma-stranded dahil sa traffic, road closure, o kung may problema sa sasakyan sa gitna ng walang tao. Kung wala kayong dalang pagkain, lalo kayong mahihirapan, lalo na kung may kasama kayong mga bata o matatanda. Ang crackers, candies, energy bars, o kahit canned goods na may can opener ay maaaring maging lifesaver sa emergency situations. Siguruhing i-check ninyo ang expiration date ng mga ito at palitan kung kailangan. Dagdag pa rito, ang mga super ay nagsasabing dapat magdala ng extra cash. Sa panahon na yon, sanay na tayo sa cashless transactions. Pero hindi lahat ng lugar ay may internet connection o tumatanggap ng digital payments. Kung kayo ay mas stranded sa probinsya o liblib na lugar at kailangan ninyo ng tulong, ang cash ay maaring maging inyong solusyon. Maaari itong pambayad sa mechanic, pamasahe pa uwi, o pambili ng spare parts. Maglagay ng emergency cash sa sasakyan na hindi ninyo gagalawin maliban kung tunay na emergency. Ang fire extinguisher ay isa pang item na dapat nasa bawat sasakyan, pero karamihan ay wala nito. Ang mga super, lalo na ang mga nakakakita ng mga sunog na sasakyan sa kalsada, ay lubang nagbabala tungkol dito. Ang fire extinguisher ay hindi mahal at maaari itong bumili sa hardware stores or automotive shops, pero ang halaga nito sa emergency ay hindi matatawaran. Kung may kumakalat na usok mula sa inyong engine or nakikita ninyong may apoy, ang mabilis na paggamit ng fire extinguisher ay maaring pigilan ang malaking sunog at maligtas ang inyong sasakyan at buhay. Pero dapat alam ninyo kung paano ito gamitin. Basahin ang instructions at familiarize yourselves bago pa man mangyari ang emergency. Ngayong panahon, ang mga super ay nag-recommend din na magdala ng face mask at hand sanitizer. Bukod sa health reasons, maaaring kailangan ninyo ito kung kailangan ninyong lumapit sa ibang tao para humingi ng tulong o kung kailangan ninyong pumunta sa enclosed spaces. Ang face mask ay maaari ding proteksyon kung may usok o alikabok, at ang hand sanitizer ay makakatulong na mapanatili ang hygiene, lalo na kung kayo ay nakikialam sa madumihang parts ng sasakyan. Ang multi-tool o Swiss Army knife ay isa ring recommended na dalhin. Ito ay compact pero may maraming functions. May knife, scissors, can opener, screwdriver at iba pa. Sa emergency situations, ang versatility ng tool na ito ay napakahalalaga-hilaga. Maaari itong gamitin para sa food preparation, minor repairs, o kahit sa pagkat ng seatbelt kung may emergency na ganon. Para sa mga may pamilya, lalo na may mga bata, ang mga super ay nagsuggest na magdala ng extra clothes at blanket. Kung kayo ay na-stranded sa malamig na lugar o sa ulan, ang blanket ay makakapagpainit sa inyo. Ang extra clothes naman ay mahalaga kung nabasa kayo sa ulan o may natapon sa inyong damit. Para sa mga bata, mas importante pa ito dahil mas madali silang magkasakit kung basa o malamig. Ang duct tape, cable ties, at wire ay simple pero powerful tools na dapat nasa toolbox ninyo. Ang mga ito ay maaaring gamitin sa temporary repairs na maaaring makatulong sa inyong makarating sa pinakamalapit na service station. Maraming super ang nakagamit na ng mga simpleng tools na ito para ayusin ang butas na hose, loose na parts, o damaged na wiring system. Huwag kalimutan ang importance ng visibility items. Dapat meron kayong extra fuse for your car lights dahil ang gumaganang ilaw ay critical sa night driving at sa bad weather conditions. Dapat din meron kayong rag o basahan para punasan ang headlights, windshield at mirrors ninyo. Ang clear visibility ay napakahalaga sa kaligtasan sa pagmamaneho. Ang mga super ay nagpapaalala din na dapat regular na i-check ang lahat ng fluid levels ng inyong sasakyan. Engine oil, brake fluid, coolant,
power steering fluid, at windshield washer fluid. Dapat meron kayong extra bottles nito sa sasakyan para kung sakaling kulang, maaari ninyo agad itong dagdagan. Ang pagbabantay sa fluid levels ay nakakaprevento ng malaking problema sa sasakyan. Ang tow rope o towing strap ay isa ring item na bihira lang gamitin, pero kapag kailangan, talagang kailangan. Kung ang inyong sasakyan ay na-stuck sa putik, buhangin o hindi makaandar, ang tow rope ay maaring gamitin ng ibang sasakyan para hilahin kayo. Siguraduhin lang na ito ay matibay at may sapat na capacity para sa inyong sasakyan. Para sa comfort at safety, magandang magdala din ng portable air compressor o tire inflator. Hindi lang ito para sa flat tire, kundi para din sa regular maintenance ng tire pressure. Ang proper tire pressure ay nakakatulong sa fuel efficiency at safety ng pagmamaneho. Ang portable compressor ay hindi na mahal ngayon at meron ng mga modelo na pwedeng i-plug sa cigarette lighter ng sasakyan. Ang pen at paper ay simple pero importante. Kung may mangyaring aksidente, kailangan ninyo ng kung saan isulat ang information ng ibang party, pangalan, contact number, plate number, insurance details. Maaari din itong gamitin para magsulat ng note kung kailangan ninyong iwanan ang sasakyan. Sa pagtatapos, ang mga super ay nagpapaalala na ang lahat ng items na ito ay walang silbi kung hindi ninyo alam kung paano gamitin. Maglaan ng oras para matuto kung paano gamitin ang bawat tool at equipment. Basahin ang manuals, manood ng tutorials, o magtanong sa mga eksperto. Ang preparation ay hindi lang sa pagkakaroon ng tools, kundi sa knowledge kung paano gamitin ang mga ito. Ang payo ng mga super ay galing sa taon-taon ng karanasan sa kalsada. Sila ang nakakakita ng mga accidents, breakdowns at emergencies na nangyayari araw-araw. Ang kanilang babala ay hindi para takutin kayo, kundi para ihanda kayo sa kahit anong mangyari. Ang kaunting investment sa emergency equipment at preparation na yon ay maaaring makaligtas ng buhay at makatipid ng malaking gastos sa hinaharap. Kaya ngayong Pebrero, siguruhing kumpleto ang inyong sasakyan sa lahat ng kailangan at mag-drive ng ligtas palagi.